guys, magandang araw sa inyo. My name is Ruel and welcome back to Technical How. Papasalamat nga pala ako sa mga nanood ng part 1 ng ating tutorial regarding sa XREP at UCS. Yung previous video po, ang topic natin ay about XREP. Okay? Ngayon naman po ay pag-uusapan natin ay tungkol sa UCS. At nagkausap nga po kami ni Lolo M350. Siya po yung may request ng tutorial na to. Shoutout po ulit sa iyo, Sir Lolo M350. Ingat po dyan sa Middle East. Pagbutihan niyo po yung trabaho. At kung meron pa po kayong gustong matutunan, huwag po kayo mahihiya na i-request sa akin. At kung sa abot mo na akin na makakaya, ay igagawa ko po ng tutorial. Shoutout din nga pala kay Waba Pet Vlog. She's watching from the Philippines. It's a nice content. Pa-shoutout next vlog po. Salamat. So, shoutout to you, Prophet. At shoutout nga po pala kay Wonderful Mommy Debs. Sabi niya po, love to learn thoroughly AutoCAD po. Wala po yan sa amin noon. BSCE po ako, license. Pero mano-mano po ang architectural design po namin noon. Hehehe, binasa ko pati yung tawa. Thanks to technology, marami pong na-enhance sa engineering at architecture designs and construction methods. Okay, maraming salamat, Wonderful Mama Debs, sa yung pag-support. At stay safe po, regards po dyan sa inyong family. Alright guys, ngayon, tutuloy na natin yung topic. Ang part 2 is about UCS, how to use yung UCS from 2D and 3D. Okay? O nga pala, kung meron kayong gustong i-request, i-comment nyo lang sa baba at or i-message niyo ako sa aking FB. Kung alam niyo aking FB page, i-message niyo lang ako. Ang aking FB page po ay parehas ng pangalan ng aking YouTube, TechniHub Tips and Tricks. I-search niyo lang po yan at i-message niyo ako para i-like nyo po yung aking page. Okay, simulan na po natin yung ating tutorial tungkol sa UCS. Okay guys, are you ready? Let's get started and have a look how the UCS works. Bago po tayo magsimula, pag-usapan po muna natin kung ano bang ibig sabihin ng UCS. I-explain ko po sa inyo ng maiksi at sana maintindihan nyo. Sa mga hindi technical, medyo mahirap pong maintindihan yung aking sasabihin, pero sa mga engineers, technical person, draftsman, architects, dali po maintindihan yung aking sinasabi. Normally, yung AutoCAD provides a movable coordinate system and it's called the User Coordinate System or UCS. Ang ibig sabihin ng UCS ay User Coordinate System. The X and Y, ito pong nasa baba, the X and Y plane of the UCS is called the work plane. Ito po yung ating pinaka-work plane o ito tatawag nating plan view. Sa drawing, yung by default po ay WCS. Makikita nyo dito sa ating upper right, may nakalagay na WCS. Ang ibig sabihin po niyan ay World Coordinate System. Ang ibig sabihin niyan ay plan view. Yung ating north ay talagang true north. Yung actual na location po ng north, kagaya ng sa compass. Kung saan naka-orient yung ating north location sa actual. Pagdating naman po sa 3D, when you create and modify objects in 3D environment, you can move and reorient UCS in 3D modeling. So ito po yung ating UCS. Kung gusto nyong i-off yung UCS icon dito, type nyo lang UCS icon. And then makikita niyo yung option on-off. Off nyo lang, mawawala yung UCS sa may lower left. And then i-type nyo lang ulit yung UCS icon. I-on nyo para lumabas ulit yung UCS. Ang kaibahan po ng UCS, 3D UCS, meron siyang Z-axis. Kapag pumunta po tayo dito sa may upper left, makikita natin itong home. Pag kinlik natin to, isa-show niya yung 3-dimensional, yung X, Y, and Z axis. Yung X and Y, ito yung ating world UCS. Yung Z axis, ito yung sa 3-dimensional.
Hi guys, ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano i-rotate yung building without losing the coordinate system. Ito nga yung paggamit ng UCS. Normally, kapag pinaplat natin yung building, kailangan natin ng mga bearing points galing sa geodetic engineers. Ang bearing points, ito yung mga coordinate point location ng boundary line ng building. Dapat yung location ng building as per bearing points na binigay ng geodetic engineer. Okay, ang ating UCS na nasa baba ay meron X and Y coordinate. Yung X ay yung horizontal, yung Y yung vertical axis. Itong nasa intersection niya, ito yung tinatawag na origin point. Ngayon dito sa sample na plano, itong ating buildings ay hindi sa akin to. Actually, dinownload ko lang siya sa internet kasi hindi pa pwedeng pakita yung sarili kong gawa dahil to protect my clients din at dahil confidential yung mga plano. Kaya nag-download na lang ako sa internet para lang sa purpose ng tutorial. Makikita natin dito sa buildings na hindi naka-align sa UCS itong side na to, itong side naman na to ay naka-align sa UCS. So meron tayong dalawang building. Tawagin natin tong building 1 o ito ay building 2. Paano natin i-align sa UCS itong building line? Ngayon nakita natin naka-incline siya ng konti. Paano natin siya i-rotate na hindi malulose yung kanyang coordinate system? Ang gagawin natin ay itatype lang natin ay UCS. And then, meron tayong dalawang option na pwedeng gawin. Una is yung object option. I-type natin yung OB. And then, magkakaroon siya ng option dito, select object to align. So, ito yung i-align natin. Ngayon, makikita nyo kapag sinelect natin yung line ng building, lumalabas yung UCS. Nag-align nga siya pero baligtad yung y-axis niya nasa baba. It's supposed to be nasa taas yung y-axis at yung x-axis natin nandun sa may right side, nakaturo. So pagka ganito ay mali yung ating orientation, kailangan nasa taas yung y-axis. Gawin natin ay i-drag natin yung mouse, hanapin natin na kung saan yung proper na hanggang lumabas yung proper na position ng UCS. Kaya ito, nasa taas na yung y-axis niya at nasa right pointing na yung x niya. So, i-click nyo lang yung line. Polyline kasi siya, kaya nanghihingi siya ng option. So, this is polyline. So, nakita nyo na nag-align sa UCS, pero hindi pa rin nag-rotate siya. Ngayon, in order to rotate yung building, type natin sa command, plan, then press enter. Nakita nyo na nag-rotate yung building. Mapapansin nyo dito yung north gumalaw. Ibig sabihin, yung north niya hindi nagbabago, yung north location niya, kung saan yung proper north location sa actual, yun din yung north location. Yung umikot lang yung ating UCS para i-align yung ating building. Ngayon, paano naman natin siya ibabalik dun sa original orientation niya using UCS. So, i-type lang natin UCS and then world UCS. Naka-default sa kanya ay W o yung world UCS. So, i-press nyo lang enter. Makikita nyo yung UCS na to ay umikot na siya, nawala na siya sa alignment ng building 2. Tapos niyan, i-type natin ay plan again. Babalik na sa original na orientation yung building. Yung north natin, makikita nyo na naka-orient siya dun sa building, sa tamang north position. Yan yung isang option na pag-rotate, ita-type natin yung UCS. And then, this time, gagamitin natin yung 3 point. So, type nyo lang 3. And then, merong option dito, tatanungin kayo, specify new origin point of UCS. Yung origin natin, itong intersection ng UCS. So, saan ba yung gusto nyo maging origin point ng inyong UCS? Gaya dito, gusto natin halimbawa, ito yung ating origin. And then, ito yung ating x-axis, then yung y-axis sa taas. Okay. Same thing,
Para umikot siya, type nyo ay plan kapag na-iayos nyo na yung UCS. Kapag na-align nyo na yung UCS dun sa building, type nyo ay plan, iikot na yung building. Okay, same thing din kung paano gusto nyo ibalik, ay type nyo lang ay UCS, dapat naka-world UCS yung default, press nyo lang enter, then i-type yung plan, press enter, babalik siya sa original orientation ng building base din dun sa ating world coordinate system. Okay, okay guys, ngayon alam nyo na kung paano gamitin yung UCS to align yung building. Ngayon, bakit ba ginagamit yung UCS to rotate o i-align? Actually, hindi siya niro-rotate yung building. Ang niro-rotate natin ay yung UCS. Dahil kapag ginamit natin yung ordinary command na rotate, kagaya ng sinabi ko kanina, malulus natin yung data, malulus natin yung bearing points o yung coordinate system na nanggaling sa licensed surveyor or sa geodetic engineer. Ngayon, subukan natin siya i-rotate na ang gamit ay ordinary command na rotate. Pero bago natin gawin yan, i-label muna natin yung coordinate system para makita natin yung bearing points, kung ano yung data na naka-input dito sa building. Ngayon, makita natin dito yung technical data ng bearing points na nanggaling sa surveyor. Kukunin natin yung dalawang bearing points, isa dito at isa dito sa may intersection dito. Ang purpose nito para makita natin kung ano yung mangyayari kapag ordinary rotate command. Okay. Ngayon, rotate natin tong building. Okay, rotate. Dito lang gamitin natin na base point. Yan. R. Yan. Nakita nyo na pwede din siyang i-rotate using yung rotate. So, nag-align din yung building doon sa UCS. Pero, nagbago yung kanyang nakita nyo na nagbabago yung kanyang bearing points. So, ibig sabihin, nawala sa proper orientation yung building. Yung north, nakita nyo nakaganito pero hindi sumunod yung north doon sa building orientation. So, ibig sabihin, mali na yung position ng building nyo pagdating doon sa tamang orientation ng building. Ibig sabihin, mali na yung location ng ating bearing points o yung orientation ng building. Ngayon, ano ba yung benefits kapag ginamit yung UCS sa pag-align ng building? Actually, pwede nating i-align o i-rotate yung UCS in any angle na gusto natin. Okay, i-undo muna natin to. Yan. Ngayon, gagamitin natin yung UCS to rotate yung plan. UCS. And then object, gagamitin ko yung object option. Yung nakita nyo dito kanina, sinabi ko baligtad yung kanyang UCS, yung Y nasa baba instead na nasa taas. Ngayon, kung gagamitin ko ito, ano bang mangyayari? Una, click natin to, i-align natin. Ngayon naka-align na siya. Kapag nagawa ako ng dimension, makikita nyo na baligtad din yung kanyang magiging dimensions. Ito yung tamang dimension na position. Ito yung magiging dimensions kapag nasa baba yung inyong y-axis at nasa kabila yung inyong x-axis. So, ibig sabihin, mali ang magiging orientation din ng inyong dimensions. Kapag nag-text din ako dito, baligtad din yung nagiging orientation ng text. Okay? Ngayon, i-correct natin yung UCS alignment using object. Okay, i-drag natin para makita kung saan yung tamang ito, nasa taas na siya. This is the correct one.
Pag nag-dimension ako ngayon, so tama na yung orientation ng ating dimensions. Pag naglagay ako ng text or label, so nasa tamang orientation na rin pati yung ating text. Ngayon, rotate natin using itong UCS since na naka-align na yung ating UCS. Tingnan ulit natin yung ating data. Hindi malulose yung kanyang bearing points. Okay? Yung command natin kanina para mag-rotate siya is plan. Diba? Yan, nag-rotate na siya. Ngayon, tingnan natin to. The same pa rin yung kanyang bearing points. Tandaan nyo mabuti. Okay, tingnan natin sa kabila. So, na-maintain natin yung kanyang bearing points. Yun yung dahilan kung bakit ginagamit yung UCS to rotate para hindi ma-lose yung data o yung technical data na naka-input dito sa ating building. Okay? Sana malinaw to. Kung may question kayo regarding dito, kung hindi masyadong maliwanag sa tingin nyo yung aking pagkakapaliwanag, mag-comment lang kayo sa comment box sa baba at sabihin nyo yung inyong questions. Okay? Okay guys, ngayon naman i-demo ko sa inyo na pwede natin gamitin yung any angle to rotate the UCS para may align yung ating building. Ito ay quick demo lang, pero take note, huwag nyo gagayahin yung gagawin ko dahil kapag mag-rotate kayo ng UCS para i-align yung building, dapat meron kayong reference ng building line, either using yung object or yung UCS 3 points. Kailangan i-align nyo sa reference point, kagaya yung line na gusto nyo i-align sa UCS, yun yung gagamitin nyo na reference. Okay? Ngayon lang, for demonstration purpose, papakita ko sa inyo na pwedeng i-rotate o i-align yung building in any UCS angle. Okay? Ngayon, in this case, gamitin ko yung 3 points para lang ipakita sa inyo. Okay? X natin dito, yung Y natin ay dito. Any angle yan, freestyle. Then, command ng plan. Nag-rotate yung building para i-align sa UCS. Okay, isa pa. UCS. Okay, then 3 points. Kuhanin natin tong reference. X dito, and then Y sa taas. Okay, then plan. Yan. Kita nyo na nag-align na to. Ito lang just to show you na in any angle na gusto nyong gamitin ay pwede nyong i-align yung building sa UCS. Okay? Okay guys, kayo naman ipapakita ko sa inyo paano i-save yung UCS o mag-assign ng name sa UCS na ating ni-rotate. Okay, i-rotate natin to. Halimbawa, dito naman. Elevator yata to. Okay. UCS 3 points. Okay, gagawin kong reference tong wall nya. Then, plan. Ngayon dito makikita nyo a name yung nakalagay. Yan. Okay. A name siya kasi walang pangalan na naka-assign sa UCS na ating minodify. Para lagyan siya ng pangalan, type natin UCS. Then name, save natin. Tatanungin kayo kung anong UCS name. Sabihin natin na elevator. Okay, then enter. So dito, makikita nyo na nagbago na yung kanyang pangalan, elevator. Ano ba yung purpose niyan? Yung purpose niyan is hindi mo na kailangan mag-set ng UCS anytime. Basta nakasave yung kanyang UCS name. Okay, subukan natin ha. Ibabalik natin to sa World Coordinate System. Okay, UCS, then World, enter. Then plan. Yan, nasa World Coordinate System na tayo. Ngayon, kung gusto natin align yung elevator, hindi na tayo mag-set ng UCS ulit. Pupunta lang tayo dito, i-click natin itong arrow, hanapin natin yung name. Then elevator. So nakita nyo, nag-align na yung UCS. Ang gagawin nyo susunod, type nyo lang plan. Then,
That's it. So any modification sa UCS na gusto nyong gawin, isave nyo lang yung pangalan para hindi na kayo mag-modify ulit ng paulit-ulit ng UCS. Okay? Okay guys, ngayon na may tuturo ko sa inyo paano gamitin yung UCS follow. Ang UCS follow, ang default niya ay 0. Kapag sinet natin yung UCS follow sa 1, susunod yung ating building sa anumang orientation ng UCS na ating gawin. Okay, subukan natin. UCS follow. Okay, ngayon default niya naka 0. Okay, enter natin. Huwag muna natin baguhin yung kanyang value. Okay, mag-command ako ng UCS para makita nyo kaibahan. Yan, hindi sumusunod yung building pagka hindi naka 0 yung UCS. Pero kapag babaguhin natin yung kanyang value, isaset natin sa 1. UCS follow. Set natin yung value sa 1. Then subukan natin ngayon mag-command ng UCS. Okay. Halimbawa dito. Sumusunod yung building, automatic nagro-rotate agad yung building. Fina-follow niya yung UCS. Okay, UCS. Halimbawa ito yung aking reference. Makikita nyo agad yung effect sa building. Ito yung ating Y. So yan, automatic nagro-rotate siya. Kapag sinet nyo yung UCS follow sa 1. Halimbawa ito naman, ginawa natin kanina. Dito siya. Then, yan. Basta yung unang reference nyo is X and then Y. Halimbawa ito, intersection ito yung kanyang origin point. Okay. Then, yung x-axis, then yung y-axis. Yeah. So, nakita nyo, pina-follow ng building yung UCS orientation. Okay? Kung gusto nyo ibalik, UCS follow 0. Kung gusto nyo tanggalin yung pag-follow ng building sa UCS orientation. Alright? Okay guys, ngayon naman ay pag-aaralan natin yung 3D UCS. Paano bang gamitin yung UCS sa 3-dimensional? Meron tayong dalawang options na pwedeng gamitin. Una ay yung UCS system at yung pangalawa ay yung 3D dynamics. Ngayon makikita nyo rito sa screen, sa aking sample, kapag nag-drawing ako ng rectangle dito sa top, hindi ako makadrawing. Kapag ginamit natin yung view, makita nyo na nasa ilalim yung mga rectangle, wala sa top. Gusto ko mag-drawing sa top, hindi ako makadrawing. Gusto ko mag-drawing dito sa side, hindi ako makadrawing. Dahil hindi nakaset yung ating dynamic UCS o yung ating UCS. Ngayon, paano bang i-set ito? Gaya halimbawa ay una, explain ko muna sa inyo yung dynamic UCS. Kung nakita nyo yung icon na to, ito yung dynamic UCS. Sa ngayon, naka-off siya, pero kung hindi ito nakalabas sa inyong AutoCAD, pumunta kayo dito sa tatlong bar na to, i-click nyo, hanapin nyo yung dynamic UCS, make sure na naka-check siya. Okay? Ngayon, kapag naka-check na siya, lalabas dito yung icon niya, itong dynamic UCS icon. I-on natin siya, and then, magko-command ako ng rectangle. Makita nyo na nasiselect yung kanyang face o yung kanyang side ng 3D. Kapag drawing ako sa side, yung top, dito sa naka-incline, at dito sa kanyang left view. So, hindi kayo mahihirapan na mag-drawing sa sides ng 3D na gusto nyong i-drawingan kapag nakaset yung inyong dynamic UCS. Para makita nyo na talagang nasa side siya ng ating sample 3D, itatagal natin yung kanyang 3D rotation, yung 3D orbit, sa side ng ating 3D object. Okay, burahin natin to. I-off natin tong 3D dynamics.
Okay guys, ngayon naman yung pangalawa tuturo ko sa inyo yung paggamit ng UCS system sa 3-dimensional. Kaparehas lang siya ng 2-dimensional. Gagamit tayo ng reference line. Kaya subukan natin mag-drawing na hindi nakaset yung UCS sa plancha. Hindi tayo makadrawing dito sa side. Ngayon, isaset natin yung UCS using 3 points. 3, then yung kanyang base point sa nag-intersect yung Y. So, ito yung ating magiging x-axis, then y-axis. So, ayan, nag-align na yung ating x and y dito sa side ng ating 3D object. Pwede na tayo mag-drawing dito sa side na to. Ayan. Any drawing na gagawin natin, naka-align lang siya kung saan nakalagay yung inyong UCS origin. Kahit dito kayo mag-drawing, hindi pupunta dito yung inyong drawing, kundi naka-align siya dito sa side na to. Tingnan natin siya. Yan. Naka-align siya dito sa may side. Dahil dito nakalagay yung ating origin ng ating UCS. Isubukan naman natin dito sa side na to. Then 3 points. X-axis. Y-axis. Yan. Naka-align na yung ating UCS. Makapag-drawing na tayo. Halimbawa, circle naman. Yan. Circle tayo dito. Yan, lahat yan naka-align dito sa side na to. Hindi tayo makakapag-drawing dito sa may likod. Gawa, dito ako sa likod nag-drawing. Naka-align pa rin siya dito sa may side na to. Yan, makikita nyo. Ngayon, dito naman sa may naka-incline, kukunin natin itong X, itong Y, para i-align yung ating UCS. UCS, then yung origin, ating X, and then ating Y. So, naka-align na ngayon yung UCS. Makikita nyo yung kanyang X and Y dito sa may naka-inline na face ng 3-dimensional object. Pwede tayo mag-drawing ng circle. Yan. Lahat ng drawing natin naka-align dito sa face ng 3D object. Yan siya. Ngayon, kung gusto nyo sa likod, ganun lang din yung gawin nyo. Sa kabilang gilid, ganun lang din. Iset nyo yung UCS system. Okay. Okay guys, ngayon, may ipapakita pa ako sa inyo ng isa pang option kung paano i-align yung ating UCS sa ating 3D object. Kung mapapansin nyo dito sa taas, dito sa ating 3D cube, meron siyang nakalagay na front, left, top view. Ito yon yung ating 3D object. Ito yung front, ito yung top, at ito yung ating left view. Ngayon, by default, tayo ay naka-world UCS. Kaya, naka-plan view yung ating X and Y. So, ito yung ating top view. Pag pumunta tayo dito sa coordinates menu, i-click natin tong arrow down, makikita natin na merong nakalagay na top, bottom, left, right, front view. Ngayon, kapag click natin halimbawa itong front view, ito, mapapansin nyo na mag-a-align itong UCS icon natin. Kita nyo yung X and Y nag-align. Yung X and Y nag-align na siya dito sa ating front view. Pero hindi pa rin tayo makapag-drawing dito sa ating side na to dahil yung ating UCS origin ay malayo dito sa side na to. Subukan natin mag-drawing kung makaka-drawing tayo. Yan. Makita natin na nasa labas yung ating drawing. Ngayon, para maka-drawing tayo dito sa side, i-type natin ay UCS, click natin yung face, yan, then accept, pagka tama yung, nakita nyo tama yung position ng X and Y, yan. So, naka-align na siya ngayon sa side. Pwede na tayo mag-drawing dito sa ating front side. Yan. Ganun din dito sa may left view. Hanapin nyo lang yung left dito. Then, nag-orient yung ating UCS icon, yung X and Y, nag-align dito sa may left side. Same thing, yung ating origin, hindi naka-align dito sa may side. Tatype lang natin is UCS. Then, select natin tong side. Kung tama na siya, click mo. Then, accept lang.
So, nag-align na siya. Makaka-drawing na tayo dito sa my side. Yan. Same thing sa top view. Same thing sa side view. So, ganun lang siya guys. Mamili lang kayo sa mga options na you feel comfortable. Okay? Guys, maraming salamat po at sana ay marami kayong natutunan sa ating topic ngayon. At maraming salamat din sa inyong panonood at pagsuporta. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, paki-click po yung button sa baba at i-click nyo po yung subscribe plus yung bell para po ma-notify kayo sa susunod na video na aking i-upload. Maraming salamat po at laging tatandaan na sharing is caring. Kung meron po kayong request, huwag mong kakalimutan na mag-comment po sa comment box sa baba or mag-message sa akin sa FB. Maraming salamat po. See you on my next video. God bless you all.